Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Filipino 3, Quarter 1, Week 1. Ang ating paksa ay elemento ng teksto o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Para sa unang araw, tayo nang umawit. Awitin ang kantang ito na pinamagatang Mga Alaga Kong Hayop. Ano-ano ang mga hayop na nabanggit sa awitin? Magbigay ng salitang kilos na ginagawa ng hayop mula sa awitin. Sino sa inyo ang may alagang hayop sa bahay? Ano ang naitutulong ng mga alagang hayop sa pamilya? Laro tayo. Ang inyong guro ay tatawag ng 6 na mag-aaral upang bumunot ng tig-isang letra sa kahon. Ang bawat letrang mabubunot ay iguguhit sa hangin gamit ang kamay upang mahulaan ng buong klase ang salita. Narito ang magiging kasagutan. Pabula. Ito ay maikling kwentong katang-isip lamang. Ang mga tauhan ng kwento ay pawang mga hayop na kumakatawan o sumasagisag sa katangian o pag-uugali ng tao. Itinuturo nito ang tama at magagandang aral sa buhay. Sino ang tauhang gumaganap sa pabula? Ang mga tauhang gumaganap sa pabula ay mga hayop na kumikilos at nagsasalita na parang tao. Saan madalas nagaganap ang mga pangyayari sa kwento? Madalas nagaganap ang mga pangyayari sa kalikasan tulad ng gubat, bukid, o kagubatan. Para sa gawaing pag-unawa sa mga susing salita, pagtugmain ang hanay A sa hanay B. Sa bahaging ito, bumuo ng pangungusap gamit ang mga salitang nakapahalang. Gawing batayan sa pagbuo ng pangungusap ang kaakibat na sitwasyon sa ibaba. Halimbawa, maaliwalas, malinis na kapaligiran. Atin itong gamitin sa pangungusap. Ang malinis na kapaligiran ay maaliwalas tingnan. Una, nagsasalok, hanap buhay ng sinaunang Pilipino. Kaaya-aya, tanawin sa Pilipinas. Pag-e-ensayo, pambansang kamao, Manny Pacquiao. Maaliwalas, hardin. Napayuko, paggalang sa nakatatanda. Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang nagsasalok ng tubig sa ilog ay isa sa mga hanap buhay ng sinaunang Pilipino. Kaaya-aya ang tanawin sa Batanes dahil sa lunti ang mga burol at malinis na kapaligiran. Ang pag-iensayo ni Manny Pacquiao araw-araw ang dahilan ng kanyang tagumpay sa boxing. Maaliwalas ang hardin dahil sa maayos na pagkakaayos ng mga halaman at bulaklak. Napayuko ako bilang paggalang sa aking lola nang kami magkita. Nakakita na ba kayo ng baka? Saan madalas nakikita ang ganitong hayop? Ano ang kadalasang ginagawa ng mga baka? Ating basahin ang kwentong pinamagatang Ang Magkaibigang Baka ni Elisa Q. Ruales. Hay! Napakaaliwalas ng umagang ito. Tiyak na magkikita na naman kami ng aking kaibigang baka. Wika ni Puting Baka. Maaga pa lamang ay nagkita na nga ang magkaibigang baka sa sapa upang mag-igib ng tubig. Ito ang ginagawa nila araw-araw para sa pamilya. Habang si Abuhing Baka ay nagsasalok ng tubig sa kanyang timba, sinabayan niya ito ng pag-awit. Siya ay may kaaya-ayang tinig, kaya naman si Puting Baka ay nakikinig ng mabuti sa pag-awit ng kanyang kaibigan.
Kaibigang Abuhing Baka, napakahusay mong kumanta, sabi ni Puting Baka. Salamat kaibigang Puting Baka, bukas ikaw naman ang gusto kong mapakinggang umawit, sagot ni Abuhing Baka. Nagulat si Puting Baka sa binanggit ng kaniyang kaibigan dahil alam niyang hindi magkasing ganda ang boses nila. Hindi ito maamin ni Puting Baka sa kanyang kaibigan dahil nahihiya siya. Kinabukasan, nagkita muli sa sapa ang magkaibigang baka. Tulad ng sinabi ni Abuhing Baka, gusto niyang mapakinggang kumanta ang kaibigan. Kaibigang Puting Baka, kumanta ka na! Napayuko si Puting Baka dahil natatakot siyang mapahiya sa kanyang kaibigan. Sige na, kumanta ka na! Dugtong pa ni Abuhing Baka. Kinakabahang nagsalita si Puting Baka. Kakanta ako, pero wag mo kong pagtatawanan, sabi niya sa kaibigan. Oo naman, ano pat naging magkaibigan tayo, sagot ni Abuhing Baka. Nagsimula ng kumanta si Puting Baka. Iyan ang kaibigan ko, ang wika ni Abuhing Baka. Maganda naman ang boses mo, kulang lamang sa pag-iensayo. Alam ko na, araw-araw ay mag-iensayo tayo rito sa sapa. Sumang-ayon naman si Puting Baka sa naisip ng kanyang kaibigan. Matyagang nag-ensayo si Puting Baka kasama ang kanyang kaibigan. Kaya naman, makalipas ang ilang araw ay humusay na sa pag-awit si Puting Baka. Laking pasasalamat niya sa kanyang kaibigang tumulong at nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Kaibigan, lagi mong pagkatiwalaan ang sarili mong kakayahan, wika ni Abuhing Baka. Tuwang-tuwang umuwi si Puting Baka sa kanilang tahanan upang buong pusong ipakita at ipagmalaki kina Inang Baka at Amang Baka ang husay niya sa pag-awit. Pagkatapos nito, galak na galak siyang niyakap ni Inang Baka at Amang Baka. Lubos kaming natutuwa anak sa kahusayan mo sa pagkanta, wika ng kanyang ama at ina. Ngunit, paano ka naging mahusay sa pag-awit? Tanong nila. Masayang tinugon ni Puting Baka. Mula nung nagkita kami sa sapa ng aking kaibigang si Abuhing Baka, tinulungan niya akong mag-ensayo upang mapagbuti ang aking kakayahan sa pag-awit. Sino-sino ang tauhan sa pabulang binasa? Ang mga tauhan ay sina Abuhing Baka, Puting Baka, Inang Baka, at Amang Baka. Ano ang kanilang ginagawa araw-araw sa sapa? Araw-araw silang nagsasalok ng tubig para sa kanilang pamilya. Ano ang ginagawa ni Abuhing Baka habang nagsasalok ng tubig? Habang nagsasalok ng tubig, kumakanta si Abuhing Baka. Bakit nahihiya si Puting Baka na umawit sa harap ng kanyang kaibigan? Nahihiya siya dahil alam niyang hindi maganda ang kanyang boses. Paano napaghusay ni Puting Baka ang kanyang kakayahan? Araw-araw siyang nag-ensayo kasama si Abuhing Baka, kaya siya gumaling sa pag-awit. Kung ikaw si Puting Baka, pauunlarin mo rin ba ang iyong kakayahan? Ipaliwanag. Oo, dahil mahalaga ang pagsisikap at pagtsatsaga upang mapaunlad ang sarili, lalo na kung may kaibigang handang tumulong at magbigay ng suporta. Ating talakayin ang elemento ng tekstong naratibo. Tauhan, pangunahing karakter na nagbibigay buhay sa kwento. Tagpuan, tumutukoy sa lugar at panahon, petsa, oras, taon na pinangyarihan ng kwento. Magtulungan tayo. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. Upang higit nating maunawaan ang tinalakay sa araw na ito, mangyaring magtungo sa inyong pangkat para pag-usapan ang nakatakdang gawain. Siguraduhing makikibahagi ang bawat kasapi. Pangkat 1, pagsunod-sunod sa mga pangyayari gamit ang larawan. Pangkat 2, paglalagay ng bilang 1 hanggang 5 upang ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pangkat 3,
Pumili ng 5 pangyayari sa kwento at isadula ito. Para sa unang pangkat, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga larawan batay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pabula. Ikalawang pangkat, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga pangyayari batay sa pagkakasunod-sunod sa pabula. Para sa ikatlong pangkat, pumili ng 5 pangyayari sa pabula at isadula ito. Basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Tumutukoy ang elementong ito sa lugar o panahon na pinangyarihan ng pabula. Mahusay, ang tamang sagot ay tagpuan. Ito ay elemento ng tekstong naratibo na nagbibigay buhay sa pangyayari. Tama, ito ay tauhan. Sa sapang ito naganap ang pag-iensayo ni Puting Baka. Anong elemento ang binigyang diin sa pahayag? Tama, ito ay tagpuan. Si Abuhing Baka ay nag-iensayo ng pagkanta sa sapa araw-araw. Ano ang kasunod na pangyayari sa binanggit na sitwasyon? A. Panghihinaan ng loob. B. Maging masayahing baka. C. Maging mahusay sa pagkanta. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Maging mahusay sa pagkanta. Tuwang-tuwa si Abuhing Baka nang umuwi sa kanilang tahanan. Ano ang kasunod na pangyayari sa binanggit na sitwasyon? A. Pagagalitan siya ng ina. B. Makakasalubong niya ang kaibigan sa daan. C. Matutuwa ang ina sa kanyang ipinakitang talento. Tama, ito ay letrang C. Naging makabuluhan ang pagtalakay natin ngayong araw. Kaya naman, nais kong pagtuunan ninyo ng pansin ang mga salitang ito. Tekstong naratibo, tagpuan, tauhan, at pangyayari. Mahalaga ang elemento ng tekstong naratibo. Ang tauhan ay mga karakter na gumaganap sa kwento. Samantala, ang tagpuan naman ay lugar at panahon kung kailan naganap ang mga pangyayari. Mahalaga ring matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa teksto upang maunawaan ang daloy ng kwento at masundan ang mga kaganapan ng malinaw. Filipino 3, Quarter 1, Week 1. Para sa ikalawang araw, ang ating paksa ay pamatlig na paturol at paari. Para sa ikalawang araw. Kumusta mga bata? Kahapon ay tinalakay natin ang elemento ng tekstong naratibo at ang pagkasusunod-sunod ng mga pangyayari. Pinagbasa ko rin kayo ng pabula at pinatukoy ang mga tauhan at tagpuan nito. Sino ang nais magbahagi ng kwentong inyong nabasa? Ating awitin ang kantang pinamagatang Ito, Iyan at Iyon. Ano-anong mga salita ang ginamit sa awitin? Saan madalas ginagamit ang mga salitang ito? Tukuyin mo. Tukuyin ang mga bagay na maaaring makita sa loob o labas ng silid. Mga bagay na maaaring matukoy ng mga mag-aaral ang halimbawa ay mesa, upuan, basurahan, bag, bintana, kortina, kabinet at iba pang bagay. Makikita ang basurahan dyan sa sulok. Ito ang bag na ginagamit ko. Dine ang mesa ko. Ang bintanang iyan ay dapat linisan araw-araw. Doon ko inilalagay sa kabinet ang mga libro. Basahin ang mga pangungusap mula sa pabulang Ang Magkaibigang Baka. Hanapin sa loob ng kahon ang salitang pinalitan ng mga pahalang na salita sa pangungusap. Pag-iigib, pagkanta, puting baka, sapa, pagkikita. Ito ang ginagawa nila araw-araw para sa pamilya. Hindi nito maamin sa kanyang kaibigan dahil
Nahihiya siya. Ang unang sagot ay pag-iigib. Sumunod ay puting baka. Pangatlo, iyan ang kaibigan ko. Puting baka. Alam ko na, araw-araw ay mag-e-ensayo tayo rito. Sapa. Mula noong nagkita kami sa sapa ng aking kaibigan, si Abuhing Baka, tinulungan niya akong mag-ensayo upang mapagbuti ang aking kakayahan sa pag-awit. Pagkikita. Talakayin natin, ang salitang pamatlig ay ginagamit na panghalili sa pagtuturo ng tao, hayop, bagay, puok o pangyayari. Pamatlig na paturol. Ito ay ginagamit sa pagtuturo sa kinalalagyan ng pangalan na maaaring malapit sa nagsasalita, sa kinakausap o pinag-uusapan. Narito ang mga salitang ito, ire, iyan, iyon, yaan, yaon. Halimbawa, ito ang bansang kinalakihan ko. Iyan ang gusto kong bisikleta. Ang pamatlig na paari naman, ito ay mga salitang ginagamit na pamalit kapag ang pangalan na tinutukoy ay malapit sa hinahawakan, tinuturo o isinusuot ng taong nagsasalita. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay dito, rito, dyan, dine, riyan, doon, roon, nire, nito, niyan, niyon, at noon. Halimbawa, maaliwalas pa rin ang paligid ng bayan ng San Carlos. Dito namulat ang aking isipan. Pupunta rito sa aming bahay sina lolo at lola. Isaayos mo riyan sa kabinet ang pinamili kong pagkain sa palengke. Gusto ko nitong relos na suot mo. Sipat suri. Isulat sa sagutang papel ang salitang ginamit na panghalili sa ngalan ng hayop, bagay o pangyayari sa pangungusap. Ipakikita ko sa iyo ang mga isinulat namin. Ire ang aking kwaderno. Maayos ang aming bakuran. Ito ang nililinis ko araw-araw. Maganda ang bestida na suot mo. Gusto ko iyan. Makukulay ang mga saranggola sa plaza, dadalhin ko ito roon. Inilagay ko sa sulok ang lumang kasangkapan, diyan mo na lang hanapin. Narito ang mga tamang sagot. Ire, ito, iyan, ito, at diyan. Sanayin pa. Piliin sa loob ng panaklong ang panghalipamatlig na angkop sa diwa ng dialogo. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang isang dialogo sa paaralan. Magandang araw po sa inyo. Ako po ang inyong bagong kamag-aral. Kailan lang kami dumating diyan dito sa Manila. Masaya kami na makasama ka rito riyan sa silid. Maaari ba akong umupo, Rine, riyan sa tabi mo? Oo naman. Mamayang recess sabay na tayong kumain na. Hati tayo sa baon ko. Ito iyan ang paborito kong tinapay. Sige, sabay na tayo pero pupunta muna ako doon dito sa kantina para makabili ng maiinom bago tayo kumain. Sige. Narito ang mga tamang sagot. Dito, rito, riyan, ito, at doon. Ilagay sa isang kahon ang mga susing salita na ginagamit sa panghalili ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Paiikutin ang kahon sa buong klase habang tumutugtog ang masiglang musika. Kapag tumigil ang tugtugin, bubunot ang bata ng isang susing salita na gagamitin sa pagbuo ng pangungusap. Isusulat ng mag-aaral ang pangungusap sa pisara. Narito ang mga susing salita. Ito, ire, iyan, iyon, yaan, yaon. Dito, rito, diyan, dine, riyan, doon, roon, nire, nito, niyan, niyon, at noon.
Halimbawa, nabunot ng bata ang salitang ito. Gagamitin niya ito sa sariling pangungusap. Ito ang gamit kong sapatos araw-araw. Puna ng patlang ng angkop na pamatlig batay sa larawang ipinakita. Patlang ang aking paboritong laruan. Patlang kami na mamasyal tuwing linggo. Gusto kong magpalipad ng saranggola, patlang. Maganda ang sapatos mo, patlang ang gusto kong ipabili kay nanay. Ilagay mo, patlang sa basket ang maruming damit. Narito ang mga tamang sagot. Isulat sa sagutang papel ang salitang ginamit sa panghalili sa ngalan ng tao, bagay at pangyayari sa pangungusap. Maupo ka din sa aking tabi, anak. Malayo sa paaralan ang aming bahay. Doon ako umuuwi araw-araw. Lumapit ka rito para marinig mo ng malinaw ang aking sinasabi. Ang husay mo gumuhit, Joshua. Gusto kong matuto nito. Dito ka na kumain ng tanghalian para may kasabay ako. Narito ang mga tamang sagot. Dine, doon, rito, nito, dito. Pagtukoy sa damdamin ng tauhan. Para sa ikatlong araw. Sino ang maaaring makapagbigay ng halimbawa ng pamatlig na paturol at paari? Gamitin ito sa pangungusap. Kailan ginagamit ang pamatlig na paturol at paari? Tayo nang umawit, awitin ang kantang ito na pinamagatang Kung Ikaw Ay Masaya. Masaya ba kayo ngayong araw? Bakit kailangan nating maging masaya sa araw-araw? Sino ang maaaring magbahagi sa klase ng kanyang nararamdaman ngayong araw? Damhin mo. Tukuyin ang damdamin ng pahayag sa pangungusap. Ayan, makulit ka kasi. Yehey, kaarawan ko na bukas. Tara, Mina, laro tayo sa labas. Sana makauwi na si Mama sa bahay. Huwag kang makialam ng gamit ng hindi sayo. Hanapin mo ako, pagtambalin ang mga magkabiyak na puso upang matukoy ang salitang magkaugnay. Iparinig mo, bumuo ng pangungusap sa mga salitang nakaitalisado. Halimbawa, pagluluto, katutubong pagkaing Pilipino. Ang pagluluto ng adobo ay isa sa mga katutubong pagkaing dapat ipagmalaki natin. Kambing, ina, paligsahan, pagluluto, at plaza. Tuklasin natin, nakakita na ba kayo ng kambing? Sino ang maaaring makapaglarawan sa itsura ng kambing? Sino ang maaaring makapagbahagi ng tunog ng kambing? Ngayon naman ay alamin natin ang pabula tungkol sa hilig ng isang kambing. Ang hilig ni Miming Kambing, isinulat ni Elisa Q. Ruales. Pauwi na sa bahay si Inang Kambing galing sa palengke nang siya ay napatingin sa karatolang nakapaskil sa plaza. Ganito ang nakasulat sa karatola, patimpalak sa pagluluto sa Barangay Santol 2024. Dali-daling umuwi si Inang Kambing sa kanilang tahanan upang ibalita ito sa anak na mahilig magluto. Tuwang-tuwa si Miming Kambing sa magandang balita. Inihanda niya ang mga kagamitan sa pagluluto. Ganoon din ang kanyang sarili para sa nalalapit na paligsahan. Tiwala naman si Inang Kambing sa kakayahan ng anak kaya hinayaan niya lamang ito sa ginawang paghahanda. Tumating na ang taktang oras ng paligsahan sa plaza. Masayang umalis sa tahanan si Miming Kambing, patungo sa plaza kasama si Inang Kambing. Paghusayan mo anak, wika ni Inang Kambing. Opo ina, ang masayang tugon ng anak. Makalipas ang itinakdang oras ng pagluluto sa mga kalahok, nagtungo si Miming Kambing sa kinaroroonan ng kanyang ina.
Nariyan pa rin sa mukha ng anak ang kasiyahan sa naganap na paligsahan sapagkat naipakita niya ang hilig sa pagluluto. Umaasa si Miming Kambing na maiuuwi niya ang parangal. Narito na ang resulta ng mga nagwagi sa ating patimpalak. Laking gulat ng mag-inang kambing na wala sa mga nabanggit na nagwagi si Miming Kambing. Biglang nalungkot si Miming Kambing sa naganap na anunsyo kaya niyakap niya ng mahigpit si Inang Kambing. Ganyan talaga sa paligsahan, may nanalo at may natatalo. Alam kong ipinakita mo ang iyong husay sa pagluluto, sambit ni Inang Kambing. Walang imik si Miming Kambing sa sinabi ng ina. Napansin ni Inang Kambing na hindi na nagluluto si Miming Kambing mula nang sumali sa paligsahan. Napalitan ng lungkot ang masayahing mukha ni Miming Kambing, kaya hinikayat niya ang anak na huwag mawalan ng pag-asa. Halika, tuturuan kita ng tamang proseso sa pagluluto, banggit ng ina. Ganito ang proseso sa pagluluto. May tamang paghihintay ng oras para sa lasang gusto mong makuha, dagdag pa ng ina. Maraming natutuhang teknik sa pagluluto si Miming Kambing, muling nanumbalik ang interes niya sa pagluluto. Muli siya isinali ng kanyang ina sa paligsahan sa pagluluto sa kabilang bayan. Ngunit nang malamang ito ni Miming Kambing ay nag-alinlangan siyang sumali. Hindi ako nanalo sa paligsahan sa ating bayan, sa iba pa kaya? Ang bulong niya sa sarili. Pero patuloy na hinikayat ni Inang Kambing ang anak. Sa araw ng paligsahan, sinunod ni Miming Kambing ang proseso at tamang paghihintay na tinuro ng kanyang ina. Kumusta ang pagluluto mo, anak? Ang wika ni Inang Kambing. Mabuti po, sinunod ko ang mga itinuro niyo sa akin. Buong kumpiyansang tugon ni Miming Kambing. Matapos ang ilang oras ay inanunsyo na ang mga nagwagi. Napatalon sa tuwa si Miming Kambing nang narinig ang kanyang pangalan. Dali-dali niyang niyakap ang kanyang ina at nagpasalamat sa pagtsatsaga at paggabay sa kanya. Ang pagkatalo sa paligsahan ay hindi nangangahulugang wala ng galing sa kakayahan. Ang lahat ng kahusayan ay nagsisimula sa pagtitiwala sa sarili, pagtsatsaga at pagpapatuloy. Sambit ng ina sa kanyang anak. Opo, Inang Kambing, salamat at nariyan kayo upang palakasin ang loob ko. Sino ang pangunahing tauhan sa binasang pabula? Ang pangunahing tauhan ay si Miming Kambing. Ano ang naramdaman ni Miming Kambing tuwing siya'y nagluluto? Siya ay masaya at tuwang-tuwa sa tuwing siya'y nagluluto. Ano ang naitutulong ng pagluluto sa kanyang sarili? Naipapakita niya ang kanyang hilig, talento, at nagkakaroon siya ng tiwala sa sarili. Bakit hindi na nagluluto si Miming Kambing matapos ang paligsahan? Ipaliwanag ang sagot. Hindi na siya nagluluto dahil nalungkot siya at nawalan ng tiwala sa sarili nang hindi siya nanalo sa unang paligsahan. Ano ang ginawa ni Inang Kambing sa kanyang anak para manumbalik ang hilig nito sa pagluluto? Tinuruan niya ito ng tamang proseso at hinikayat na huwag mawalan ng pag-asa. Ano ang katangian ni Inang Kambing na ipinakita sa pabula? Siya ay mapagmahal, matyaga at mapagpayo sa kanyang anak. Tandaan natin, ang pagtukoy ng damdamin ng tauhan ay batay sa kanyang sinasabi, kinikilos o iniisip. Sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha, paraan ng pagsasalita ay madarama natin ang damdamin ng tauhan sa kwentong ating binabasa o pinanonood. Palalimin pa natin, tukuyin ang damdamin ng tauhan na nakapaloob sa pahayag mula sa pabula. Iguhit sa sagutang papel ang damdaming nakapaloob sa pahayag. Gawing batayan ang sumusunod na simbolo. Nasiyahan, nalungkot, nahikayat, at nagulat. Masayang umalis sa tahanan si Miming Kambing patungo sa plaza kasama si Inang Kambing. Tamang sagot ay nasiyahan. Biglang nalungkot si Miming Kambing sa naganap na anunsyo,
kaya niyakap siya ng mahigpit ng inang kambing. Nalungkot. Laking gulat ng mag-inang kambing na wala sa mga nabanggit na nagwagi si Miming Kambing. Nagulat. Walang imik si Miming Kambing sa sinabi ng ina. Nalungkot. Halika at tuturuan kita ng tamang proseso sa pagluluto, banggit ng ina. Nahikayat. Mahalaga ang damdamin ng bawat tauhan sa teksto, kaya nararapat lamang na matukoy natin ito habang tayo ay nagbabasa o nanonood. Sa puntong ito ay kikilalanin natin ang iba't ibang damdamin ng tauhan. Kilalanin ang iba't ibang damdamin ng tauhan. Anong damdamin ang ipinahihiwatig sa una, ikalawa at ikatlong larawan? Bakit mahalagang matukoy natin ang damdamin ng tauhan sa teksto? Isulat sa iyong kwaderno ang damdamin ng tauhang nakapaloob sa pahayag. Tuwang-tuwa si Miming Kambing sa magandang balita. Napalitan ng lungkot ang masayahing mukha ni Miming Kambing, kaya hinikayat niya ang anak na huwag mawalan ng pag-asa. Nariyan pa rin sa mukha ng anak ang kasiyahan sa naganap na paligsahan, sapagkat naipakita niya ang hilig sa pagluluto. Muling nanumbalik ang interes niya sa pagluluto. Ngunit nang malaman ito ni Miming Kambing ay nag-alinlangan siyang sumali. Narito ang mga tamang sagot. Ang ating paksa ay pamatlig na patulad at panlunan para sa ika-4 na araw. Ano ang naramdaman ni Miming Kambing nang siya ay nanalo sa paligsahan sa pagluluto? Ano ang naramdaman ni Inang Kambing nang makita ang anak na bumalik sa pagluluto? Ihambing mo ang dalawang larawan. Ano ang nakikita sa larawan? Ano ang kaibahan ng dalawang larawan? Alin sa dalawang larawan ang napuntahan mo na? Ilarawan mo. Ilarawan ang paligid na iyong tinitirhan sa ngayon. Ano-ano ang maaaring makikita rito? Hasa-basa. Basahin ang mga pangungusap mula sa pabulang Ang Hilig ni Miming Kambing ni Elisa Q. Ruales. Ganito ang nakasulat sa karatula, patimpalak sa pagluluto sa Barangay Santol 2024. Inihanda niya ang mga kagamitan sa pagluluto, ganoon din ang kanyang sarili, para sa nalalapit na paligsahan. Nariyan pa rin sa mukha ng anak ang kasiyahan sa naganap na paligsahan, sapagkat naipakita niya ang hilig sa pagluluto. Narito na ang resulta ng mga nagwagi sa ating patimpalak. Ganyan talaga sa paligsahan, may nananalo at may natatalo. Ganito ang proseso sa pagluluto. Muli nating basahin. Ganito, ganoon, nariyan, narito, at ganyan. Talakayin natin. Pamatlig patulad. Ito ay ginagamit sa pagkukumpara, paghahambing, at pagtukoy ng bagay, salita, gawain o kaisipan. Nagpapakilala ng pagkakawangis ng dalawang bagay. Narito ang mga susing salita. Ganito, ganire, ganyan, ganoon. Halimbawa, ganito ang tamang pagluluto ng adobong manok. Ganoon pala ang binili niyang bag. Ganire ang dapat nating gagawin mamaya. Pamatlig na panlunan. Tumutukoy sa mga salitang ginagamit na panghalili sa isang lugar. Narito ang mga susing salita. Nandito, nandoon, naroon, narine, nandine, nariyan, nandyan. Halimbawa, ang mag-anak ay nasa parke kahapon. Oo, naroon kami kahapon. Nandyan ba ang nanay mo sa loob ng bahay? Nandito sa kahon ang aking manika. Sipat suri.
Tukuyin ang pangalan na binigyang turing ng pamatlig na panlunan at patulad sa pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Halimbawa, naroon sa Bicol makikita ang Bulkang Mayon. Bicol, naroon. Ganito ang pag-iigib ng tubig sa aming bayan. Ang mga gamit mo ay nandoon na sa loob ng sasakyan. Nandito na ba ang mga inumin natin mamaya? Ganyan ang gusto kong kulay na damit na isusuot sa aking kaarawan. Nandyan ka lang pala sa bakuran, kanina pa kita hinahanap. Narito ang mga tamang sagot. Basahin ng may tatas ang dialogo ng magkaibigan sa loob ng paaralan. Ihanay sa ibaba ang pamatlig na ginamit sa usapan. Tayo, upo. May enerhiya pa ba mga bata? Sa gawaing ito ay susubukin ang inyong natutuhan sa tinalakay. Narito ang mga susing salita na ginagamit sa pagtutulad at ihinahalili sa isang lugar. Kung ang salitang lalabas ay ginagamit sa pagtutulad, tatayo. Kung panlunan naman ay manatiling nakaupo. Tukuyin ang panghalipamatlig na ginamit sa pangusap. Isulat sa sagutang papel ang PL kung panlunan at PT naman kung patulad. Halimbawa, ganito kami manalangin sa bahay. Ganito at ito ay PT. Nariyan na ang mga kalaro ko. Kung sino ang narito, nasa silid ay siyang mauuna sa pila. Magagalang ang mga taong nakasalubong namin. Ganire na ang kinagawian namin. Naroon sa labas ang mesa. Nandito ka lang pala. Narito ang mga tamang sagot.